Yan. Hello, Aries. Kamusta sa Aries, November na. Ito yung reading mo for the first week of November. Sana maganda ang November ninyo. Nating lahat pala. Sige. Sana ba yung mga ano ko dito? Ayan. Kunin muna natin yung overall energy ng iyong November, Aries. Dali lang ang daming mga fiber dito. Ayan. By the way, kung bago ka dito, Aries, don't forget to subscribe sa aking YouTube. At pakidamay mo na rin, like and follow yung aking Facebook, Instagram, at TikTok. Send ka lang ng PM, Aries, kung interesado ka sa private readings. Yung link at details ng FB page ko nakalagay sa description nitong video. Ano muna yung overall energy ng first week mo? Opening to your spiritual source. Wow. So this is something deep. Aries, you are focusing on your... I feel this is a spiritual journey happening for you. Itong first week, no? ng November. So you will be very receptive pagdating sa messages from the divine. So, you are becoming more and more spiritual each day. Yun yung nafe-feel ko. So, ang focus, parang ano to, yun nga, pwedeng may spiritual journey or spiritual awakening. Kumbaga, you are in tuned sa iyong spiritual self, sa iyong inner voice. Baka may spiritual leveling up na magaganap para sa iyo first week. So, whatever is happening para sa iyo, itong first week of November is you will be spiritually connected doon sa source, or parang meron kang spiritual awakening yan. Pwedeng may ganyan. Possible outcome for Aries. First week of November. You are surrendering to the journey. O, diba? Kasi ano you will release any control. Ang nakikita ko nga dito, you are becoming more spiritual each day. Nasabi ko nga sa iyo, parang you are leveling up spiritually. May awakening na spiritual. Ito yun. So, i-let go mo na yung mga expectations. I-release mo lahat yan and totally isusurrender mo lahat kay universe, sa divine, ng mga bagay-bagay. Okay, less less pressure, less stress sa side mo kasi kumbaga ipinauubaya mo na kay universe. Surrendering to the journey. The Lover's card, pwedeng pwedeng may Gemini energy. Something about a commitment, a romantic relationship. Whether you are entering a sacred relationship, marriage, basta partnership, relationship Committing yourself or feeling
feeling in love. O, di ba? Parang may ano dito, involved na ano. Kung hindi man ito marriage, basta ito ay something na may kinalaman sa commitment. Pwedeng may Gemini. Or you are about to make an important decision pagdating sa relationship mo, whether marriage yan o kung anumang partnership. Seeing the truth in a situation, you have the 7 of Cups. Parang umaasa ka dito na ano, ma-enlighten ka about something. Yung tipong umaasa ka na kung ano yung totoo, lilitaw at lilitaw yun no matter what, no? So ganun mo isinusurrender yung sitwasyon mo. Kumbaga, trusting na kung ano yung mga dapat lulutang, kung ano yung totoo, yun yung magpiprevail. No? Regardless of the topic, kung ano man yung pinag-uusapan dito, sa relationship man yan, romantic, etc. o kung saan. Basta yun yung energy mo. You also have the Empress, pwedeng may Taurus, pwedeng may Libra energy. There is also pregnancy. Pwedeng a possibility ng magiging pregnant. May magiging pregnant dyan sa paligid mo, whether it's your spouse or loved ones, hindi ko alam. Pero merong energy ng pregnancy. Even kahit paparating pa lamang or meron ng buntis dyan or manganganak na malapit. So, this is something na malapit ng magbunga para sa iyo. Yun yung Empress. This is also pagiging generous and abundant. So, pwedeng may energy ng abundance. First week of November mo, no? It's your energy. Parang ikaw ay very generous at ewan ko, may pumapasok sa isip ko, something festive, like parang isi-share mo yung parang handaan or magpapakain ka, magse-celebrate. Hindi ko alam. Parang yun lang yung spirit mo ng pagiging generous or gusto mo lang mag-feast or mag-enjoy. Parang ganyan. So, hindi ko alam kung may handaan na paparating, binyag ba yan o kasal, kasi may giving birth, pwedeng may binyag, may kasal. Okay. So, when it comes to your love life, when it comes to your love life, gamit tayo ibang deck, excuse me, nadighay ako. When it comes to your love life, Aries, first week of November, or running, ghosting. Uy. Running, ghosting, pagiging invisible. Pinagliba kay invisible man yung person na yan at mukhang lulubog lilitaw, magwa-vanish na lang bigla. Ayan. Whether merong ghosting na magaganap dito. Whether ikaw tong manggo-ghost o ikaw yung i-ghost, no? Okay, so ang ibig sabihin lamang itong person na to, dahil tumatakbo siya, pwedeng he or she is irresponsible, hindi mo maasahan, or talagang takbuhin, umiiwas. Okay? Pwedeng itong tao na to, wala siya pagkailangan mo, or talagang literal na umiiwas siya, ayaw niya, avoiding no? Disappearing, bigla na lang maglalaho yan. Bigla na lang mangiiwan, manggo-ghost. Shallow. Okay. Ayun naman pala. Para sa akin, hindi fertile tong relationship ninyo. This is something na empty, boring, hollow, mababaw. Mababaw siya. So, kung pag-uusapan natin yung level ng commitment dito, affection, etc., pwedeng napakababaw.
Okay? Hindi hindi this relationship ay hindi stable. Kasi mababaw lang eh. Walang basihan na na matibay. Mababaw lang yung Kumbaga sa halaman, madali siyang matumba kasi hindi malalim yung pagkakatanim, yung roots niya hindi pa masyadong established. Pwedeng ganun, wala masyadong pinangahawakan na lupa, no? Noong mangyayari, madaling ma-uproot. Yung chances ng survival, pwedeng hindi makapit, hindi, alam mo yon, hindi kakayanin yung mga bagyo, yung mga darating na trials, pagsubok. Yan, ganyan ko maihahambing tong connection na ito sa inyo nitong person na to, Aries. So, pwedeng itong person na to magrarason siya ng mga mabababaw. Kung magbibigay man sa iyo ng mga statement yan, yung mga alibay niya mababaw. No? Okay, at mukhang ikaw lang ang dito. Ikaw lang yung masasabi natin na seryoso. Yun yung na-feel ko dito sa third card. Masaklap man sabihin, pero parang ganun. Kasi itong person na to, wala eh. Ayun nga eh, hindi ka makaka-expect dito eh. Hindi solid itong, pwedeng hindi ganun ka-solid yung feelings niya, yung commitment niya dito sa connection niyo, at mukhang ikaw lang yung solid dito. So, ano pa ibang paparating sa'yo first week ng November, Aries? Uy, sunrise. Ang ganda. Fresh start. Oh, anything na bago, anything na pwede mo uling umpisahan, pwedeng may kinalaman sa job, sa career, sa relationship, projects, anything. Ayan merong new creative ideas. May mga bago, basta in short, may mga bagong darating. Merong sitwasyon na makakapagsimula uli. Oh, yan. New ventures. Ayan, new connections, new job, new ideas, fresh start. Oy, something coming for you this July 2024. Malayo, ano ba yan? Mabilis lang panahon eh. Yun, ina-alert ka na in advance. So, meron something paparating by July. Okay. So, etong July, pwedeng merong darating sa iyo na yung mga revelations. Yung tipong doon na magkakaalaman, doon lilitaw yung mga ganito ganyan, doon susulpot yung mga hindi mo inakala na may ganon. No? July. By July, malalaman mo na kung ano yung totoo, ano yung tama. Opportunities are waiting for you. Ang ganda. Kumo-connect naman siya dito sa sunrise kasi diba, may new creative ideas, new ventures. Ang ganda. Well, at least pagdating sa mga bagay when it comes to career or negosyo, mga oportunidad maganda para sa iyo. Okay, so tignan na natin yung closing message for you. Aries, you have precious time. Okay, experience every moment fully. Make the most of your time. Yun yung nafe-feel ko dito. Time is gold eh. So, huwag tayong mag-aksaya ng oras natin doon sa mga bagay na hindi worth. Yun yung nafe-feel kong mensahe nitong card na ito. No, use your time wisely. Ang time na nawala, hindi na siya maibabalik. Kaya, spend your time wisely. Okay? Gamitin mo yung oras mo sa makabuluhan,
Huwag mag-aksaya ng panahon dun sa mga hindi dapat. Learn to value time. Ano pa? Brown Bear Spirit. Take time out. Ito naman is about your well-being. Kailangan paminsan-minsan mag-enjoy din tayo, mag-relax naman, mag-detox, lumabas-labas. It's time for new experiences, meeting new people. No, kumbaga shifting your energies, recharging, time out, pause, relaxation. Okay, Aries, this is all I've got for you this first week of November. Don't forget to like and share, of course, kung nagustuhan mo. Take care and kita-kits sa ating next reading.